Movie Recap Tagalog here. Si Bongson ay nagtatrabaho bilang assistant chef. Dahil sa kanyang mahiyain at mababang pagtingin sa sarili, wala siyang mga kaibigan. Mula pagkabata, nakakakita na siya ng mga multo dahil sa kanyang lola na isang shaman. Isang araw, sinapian siya ng isang babaeng multo, ang mapanuksong si Son A. Si Son Woo naman ay isang tanyag na chef. May lihim na paghanga si Bongson sa kanya. Bukod sa pagiging gwapo, may tiwala rin siya sa sarili bilang isang chef. Kahit popular siya sa mga babae, hindi pa rin niya lubos na nakakalimutan ang kanyang dating kasintahan. Nagsimula niyang mapansin si Bongson nang bigla itong nagbago. Nagsisimula ang kwento sa kawawang dalagang ito na patay na ng mahigit 2 taon, ngunit hindi pa rin napapalaya ang kanyang kaluluwa at nananatili pa rin sa mundo ng tao. Sapagkat bago siya namatay, siya ay birhen pa, kaya't kailangan niyang sipsipin ang lakas buhay ng isang lalaki ng minsan bago siya makapag-reinkarnasyon. Ngunit dahil isa siyang espiritu, hindi siya nakikita ng karaniwang tao, maliban na lamang ng mga shaman o ng mga taong may matang nakakakita sa yin at yang. Kung ang mga normal na tao ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, ganoon din ang mga multo. Kapag nagugutom, dumadalo si Son A sa mga burol ng bagong yumaw, at doon sila nagdiriwang kasama ng kanyang mga kaibigang multo. Subalit iba ang kanyang sitwasyon kumpara sa iba. Ang ibang mga multo ay may mga alaala ng kanilang nakaraang buhay, ngunit siya ay wala ni katiting na alaala ng kanyang pagkatao noon. Hindi man lang niya matandaan kung paano siya namatay. Kamakailan, dahil sa kanyang pag-angkin sa katawan ng isang babae upang manukso ng mga lalaki, sumikat siya sa mundo ng mga espiritu. Sa sandaling iyon, isang matipunong babae ang pumasok sa burol. Siya ang babaeng shaman na binanggit ng witch. Natakot si Son A at agad siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ng babaeng shaman. Sa harap ng tungkod ng shaman, hindi nakataka si Son A. Dinala siya ng babae pauwi sa kanyang tahanan. Alam din ng babaeng shaman ang dahilan kung bakit hindi makapag-reinkarnasyon si Son A. Ngunit dahil sa mga ginawa niya nitong mga nakaraang araw, pansamantala muna siyang ikinulong. Gayunman, hindi pa rin mapalagay ang shaman. Kung hindi makakahanap si Son A ng lalaking mapapangasawa, sa loob ng 3 taon ay maaari siyang maging isang demonyong magdadala ng kapahamakan sa mundo. Samantala, sa ibang lugar, isang waitress ang nagluluto habang nakakatulog sa kusina. Ang pangalan niya ay Bongson. Bukod sa pagiging birhen, nakakakita rin siya ng mga kaluluwa ng patay mula pagkasilang. Ngunit mahina ang kanyang pangangatawan, kaya't maraming multo ang nagnanais sumapi sa kanya. Dahil madalas siyang nakakasalamuha ng mga espiritu sa gabi, kulang siya sa tulog at madalas antukin sa trabaho. Ang mahiyain at inosenteng dalagang ito ay hindi pa kailanman nakaranas ng pag-ibig. Habang ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay may asawa na, siya ay nananatiling birhen. Ngunit nagbago ang lahat nang pasukin siya ng isang babaeng multo. Mula noon, naging kakaiba ang pagkahumaling ni Bongson sa mga lalaki. Gumagawa siya ng lahat ng paraan upang akitin sila at madala sa kama. Sapat nang mahalikan siya ng isang lalaki upang biglang bumaba ang kanilang temperatura at kapalaran. Pagkalipas lamang ng 1 linggo, 10 lalaki ang dinala sa ospital. Nagsimula ang lahat 1 linggo na ang nakalipas. Nasira ni Bongson ang isang kaldero ng pagkain at kinailangan niya itong itapon. Ang amo ni Bongson ay isang perpeksyonista, kaya't pinagalitan siya nito. Pag-uwi niya, nagpraktis siya ng paggamit ng kutsilyo sa inuupahang silid, ngunit muli siyang pinagalitan ng kapitbahay dahil sa ingay. Kinabukasan, isang food blogger ang pumunta sa restaurant upang mag-shoot. Makalipas ang kalahating oras ng pagkuha ng video, pinakiusapan ng blogger si Bongson na painitin muli ang pagkain para maipagpatuloy ang pagkuha. Ngunit laking gulat ng pagbalik ni Bongson dala ang palayok ng pansit, biglang sumulpot mula kung saan ang malikot na anak ng blogger. Natapon ng mainit na sabaw sa kamay ni Bongson. Ngunit imbes na pagalitan ng babae ang kanyang anak, sinisipan niya si Bongson dahil daw hindi ito tumitingin sa dinadaanan. Ngunit hindi pinansin ng may-ari ng restaurant, si Son Woo, ang babae at pinaalis ito sa pinto. Gayunman, hindi natuwa si Son Woo sa naging asal ni Bongson. Hindi niya matanggap ang ugali nito dahil sa tuwing may problema, lagi itong humihingi agad ng paumanhin kahit wala naman siyang kasalanan. Pagsapit ng gabi, napaisip ng malalim si Bongson. Inisip niyang baka hindi talaga siya nababagay maging isang chef. Kaya't nagsulat siya ng resignation letter at bumalik sa restaurant upang ilagay iyon sa likod ng bar counter. Papalabas na sana siya nang makasalubong niya si Son Woo na bumibili ng mga rekado. Tinulungan niya itong ipasok ang mga sangkap sa bodega. Kinabukasan, nakita ni Son Woo ang resignation letter ni Bongson at inutusan si Ji-hee na ilipat ang 3 buwang sahod sa card ni Bongson. Sa oras na yon, nagmamadaling lumapit ang ibang chef. Malapit nang magbukas ang restaurant, ngunit hindi nila mahanap ang susi ng bodega. Nagkagulo ang mga kasamahan sa kusina at nagsimulang hanapin si Bongson. Samantala, nakaupo si Bongson sa gilid ng kalsada, labis na malungkot. Sa parehong oras, nakataka si Son A mula sa babaeng shaman nang hindi ito naging mapagmatsyag. Nang muntik nang maabutan ni Son A ang shaman, aksidente siyang pumasok sa katawan ni Bongson. Ngunit hindi niya alam na si Bongson ay isang birhen. Sa sandaling iyon, nakita rin ng mga kasamahan sa restaurant si Bongson. Agad siyang isinakay ng kasamahan sa motor at dinala pabalik sa restaurant. Nasa isang kakaibang lugar si Son A at napapaligiran ng mga taong hindi niya kilala, kaya't wala siyang maintindihan. Iniabot ni Son Woo ang kanyang kamay at sinabing ibalik ang susi ng bodega. Ngunit hindi naintindihan ni Son A ang ibig niyang sabihin, kaya't tinapik lamang niya ang kamay nito. Inakala ni Son Woo na gumaganti si Bongson dahil sa nangyari kahapon. Hinanap ni Son A sa kanyang katawan at doon niya nakita ang isang bungkos ng susi.
Doon lamang niya napagtanto na mali ang pagkakaunawa niya kay Son Woo. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang kaluluwa ni Son na lisanin ang katawan ni Bong Son. Ngunit biglang may nangyaring kakaiba. Naipit ang kaluluwa ni Son sa katawan ni Bong Son. Kahit anong pilit niyang lumabas, hindi niya magawa. Bigla niyang naalala ang sinabi ng babaeng shaman tungkol sa isang dalisay na katawan. Wala nang ibang paraan, kaya't pansamantala na lamang nanirahan si Son sa katawan ni Bong Son. Natuklasan din ng mga kasamahan sa restaurant na lubos nang nagbago ang Bong Son na kilala nila noon. Ipinag-utos ni Son Woo ang mga gawain sa kusina kay South Chef Shojon, ngunit siya mismo ang nagsabi kay Bong Son na gawin yon. Siyempre, dahil sa personalidad ni Son agad niya itong tinanggihan. Nagtaka si Shojon kung ito pa rin ba ang masunuring Bong Son na nakasanayan nila. Lubos na ikinagulat ng mga kasamahan niya ang biglang pagbabago ng ugali niya. Bukod pa roon, nagsimulang magustuhan ni Son ang kapaligiran sa trabaho, lalo na't napapalibutan siya ng mga lalaki. Wala na siyang pagtutol sa mga ito. Maging sa tuwing naliligo ang kanyang mga kasamahang lalaki, nakatayo siya sa labas ng pinto, pinagmamasdan sila habang nilulunok ang laway. Pagkatapos ng trabaho, inanyayahan pa niya ang mga kasamahan na uminom. Nais pa nga niyang sumama sa kanila pauwi at matulog ng magkakasama. Ngunit wala sa kanila ang may parehong iniisip tulad niya. Sumakay sila ng taxi at iniwan siyang mag-isa. Tumayo si Son sa harap ng salamin ng sasakyan at tinitigan ang katawan ni Bong Son. Maliban sa karaniwang mukha, maliit na dibdib at pandak na pangangatawan, wala na siyang maipagmamalaki. Doon lamang naunawaan ni Son kung bakit nananatiling single si Bong Son. Kinabukasan, biglang bumaba ang negosyo ng restaurant ni Son Woo. Lumabas pala na nagbigay ng negatibong komento ang babaeng food blogger tungkol sa kanilang kainan. Isang kaibigan ni Son Woo na isang radio scriptwriter ang nagbigay ng payo sa kanya. Inimbitahan siya nitong lumahok sa isang food show. Hindi lamang niya mapapalago ang kanyang kasikatan, kundi maitatama rin niya ang masamang impresyon laban sa kanyang restaurant. Dumating ang araw ng shooting. Dinala ni Son Woo si Chef Shojon upang lumahok sa paligsahan sa pagluluto. Unang beses iyon ni Shojon, kaya nakalimutan niyang dalhin ang mga gamit na madalas gamitin ni Son Woo. Sa takot na pagalitan, palihim na lumabas si Shojon ng studio at tinawagan si Bong Son upang agad nitong dalhin ang mga espesyal na gamit ni Son Woo. Nang dalhin ni Bong Son ang mga gamit, abala si Son Woo sa pagpapapinta ng mukha. Hindi niya ito tinawag. Walang hiya siyang nagpuri kay Son Woo na ang ganda ng kanyang makeup, ngunit hindi siya pinansin nito. Malapit nang magsimula ang recording, ngunit wala pa rin si Shojon. Nang tumakbo siya palabas kanina, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang access card, kaya't hinarang siya ng gwardiya sa gate. Nagsimula na ang programa ngunit hindi pa rin siya nakakabalik. Sa ganoong kalagayan, ang tanging solusyon ay si Bong Son na lamang ang pumalit kay Shojon sa harap ng kamera. Ang paksang naisip ni Son Woo para sa session na yon ay breakfast rice. Hindi iyon ang kanyang espesyalisasyon. Habang nagluluto siya, nasunog pa ang kanin. Ngunit kakaunti na lang ang oras bago matapos ang programa, at tila tapos na ang kabilang kuponan sa kanilang mga putahe. Nang halos sumuko na si Son Woo, biglang inagaw ni Son ang pagluluto. Ginamit niya ang nasunog na kanin upang gawin ang isang palayok ng sabaw na may isda. Sa oras na yon, sa isang maliit na kainan, may isang customer na naglakbay pa upang kumain ng sabaw ng isda. Ngunit sinabi ng may-ari ng kainan na simula nang mamatay ang kanyang anak, hindi na siya nakapagluluto ng sabaw ng isda na may tutong. Pagbalik ng kamera kay Son Woo, sinimulan ng mga hurado ang pagtikim sa mga niluto ng dalawang koponan. Ngunit hindi inaasahan ni Son Woo na ang sabaw ng isda na may tutong na ginawa ni Bong Son ay higit na espesyal. Kinagabihan, puno ng pagtataka ang mukha ni Son Hindi niya maintindihan kung bakit biglang pumasok sa isip niya ang ideya ng sabaw at kanin. Sa oras na yon, napansin niya ang isang lasing na binatang naglalakad sa kalsada. Sa kanyang kabutihang loob, nag-alala siya na baka mapahamak ito, kaya dinala niya ito sa presinto ng pulisya. Hindi nagtagal, dumating ang ama ng binata. Ngunit sa unang pagkakita niya rito, biglang bumalik ang napakaraming piraso ng alaala sa kanyang isipan. Napagtanto ni Son na ang lalaking nasa harapan niya ay ang kanyang ama. Noong nabubuhay pa siya, maunlad ang maliit na tindahan ng kanyang ama. Palaging maraming nakapila upang kumain. Ngayon, iniwan na ang tindahan ng kanyang ama at wala ng negosyo. Napakahina ng benta kaya't hindi na nito magawang itapon kahit ang sirang guwantes. Naalala ni Son na nagtatrabaho siya sa restaurant ni Son Woo. Doon siya nakaisip ng plano. Palihim niyang kinuha ang mga guwantes sa tindahan at ibinigay sa kanyang ama. Dinala rin niya ang lahat ng pagkain mula sa restaurant para sa kanya. Namangha ang matanda sa kabutihang loob ng estrangherang dalaga. Sa mga sandaling iyon, kawawang si Son Woo ay wala pang kaalam-alam na nawawala na ang pagkain sa kusina. Ngunit sa araw na yon, kinakailangan nilang maghanda ng caviar spaghetti. Napansin ni Son Woo na may mali. Malinaw na marami pang caviar sa refrigerator, ngunit nang hanapin niya ito, bigla na lang naglaho. Samantala, katatapos lamang ni Son makipagpaalam sa kanyang ama at nagtungo naman siya upang makipagkita kay Sung Jae, ang kanyang naging crush noong siya ay nabubuhay pa. At tila nakilala rin ni Sung Jae na si Bong Son ang may-ari ng katawan. Masaya silang nag-usap at nagtawanan sa daan. Ang muling pagkikita kay Sung Jae ay nagdulot ng matinding kasiyahan kay Son Pagbalik niya sa restaurant, tumapat siya sa oras na may pulong ang staff kasama si Son Woo. Napakatensyonado ng paligid. Nang magtanong siya, nalaman niyang may mga nawalang gamit sa kusina. At malinaw ang ipinahihiwatig ni Son Woo. Ang mga ninakaw na gamit ay hindi naman gaanong may mataas na halaga, kaya kung may empleyado manggipit sa pera, maaari naman sanang ibigay iyon sa kanila.
Ngunit ang tiwala sa isa't isa ay nawala na. Alam ni Son A sa kanyang puso na siya ang kumuha ng mga yon. Handa na sanang umamin si Son A, ngunit biglang tumayo ang assistant chef na si Shojun at hinila si Sun Woo palayo. Inamin ni Shojun na siya ang gumamit ng lahat ng caviar dahil gusto ng bago niyang kasintahan na kumain nito. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Sun Woo ang kanyang sinabi. Inisip ni Sun Woo na pati ang ibang mga bagay sa kusina ay kinuha rin ni Shojun. Habang palakas ng palakas ang pagtatalo ng dalawa, gustong umamin ni Son A na siya talaga ang kumuha. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon magsalita. Lalo pang uminit ang kanilang pagtatalo. Ang isa ay nagsasabing ang lahat ay kasalanan ng isa, samantalang ang kabila na may umamin lang na ang caviar ang kinuha niya. Sa huli, hindi na nakatiis si Shojun at umalis. Pinilit ni Ji-hee si Son Woo na tawagan at pabalikin si Shojun, ngunit dahil sa sobrang galit, hindi na siya nakinig. Inisip ni Son A na siya ang sanhi ng lahat ng kaguluhang ito dahil sa pagnanakaw niya. Kinagabihan, pinagsisihan ni Sun Woo ang kanyang naging asal, ngunit kinaumagahan, may dumating na isang lalaki dala ang kahon sa restaurant at sinabing isang babaeng nagdangalang Bongson ang nagbigay nito bilang donasyon. Nang makita ni Sun Woo ang mga laman ng kahon, agad niyang naunawaan ang lahat. Hinila ni Sun Woo si Son A para kausapin. Nang makita niya ang mga gamit sa kahon, alam niyang nabunyag na siya. Tinanong siya ni Sun Woo kung may kaugnayan ba siya sa pamilyang iyon. Ipinaliwanag ni Son A na simula nang mamatay ang anak ng matanda, bumagsak ang negosyo ng kanyang tindahan. Ang anak na lalaki naman ay walang ginawa kundi uminom buong araw. Gusto lang niyang matulungan kahit kaunti ang pamilyang iyon. Nang marinig ang kanyang paliwanag, tila naintindihan ni Sun Woo ang sitwasyon. Hindi man niya maunawaan kung ano ang iniisip ng babaeng ito, hindi na niya balak pang pahirapan siya. Sinabihan lang niya itong huwag na huwag ipagsasabi ang nangyari. Nahanap ni Sun Woo si Shojun sa isang car wash at dinala niya itong muli sa restaurant. Humingi siya ng paumanhin kay Shojun sa kanyang naging asal. Hindi na rin niya binanggit ang pagkakamali ni Son A. Kinagabihan, uminom ng alak si Son A at nagtungo sa presinto ng pulisya kung saan naroon ang kanyang crush na si Sung Jae. Nakita niya roon si Ji-hee, ang nakababatang kapatid ni Sun Woo. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang ikinasal na pala sina Sung Jae at Ji-hee 2 taon na ang nakararaan. Nasaktan si Son A. Ang taong kanyang minahal ay may asawa na. At siya ngayon, isang multo na lamang. Maging ang katawan na kanyang ginagamit ay hindi rin kanya. Ngunit kahit anong pilit, hindi niya pa rin alam kung paano siya namatay. Pagbalik niya sa inuupahang kwarto, nadatnan niyang itinapon na ng may-ari ang lahat ng kanyang gamit. Naglakad-lakad si Son A nang walang direksyon. Wala siyang mapuntahan, kaya't nagpasya siyang dalhin ang kanyang bagahe at pumunta sa restaurant. Tahimik siyang umakyat sa atik. Sa likod ng salamin sa pinto, nakita niyang kakatapos lang maligo ni Sun Woo. Ang matipulo nitong katawan ay nagpatulo ng laway kay Son A. Nilunok niya ang kanyang laway habang nakatitig. Pagbaba niya, balak na sana niyang matulog sa isang upuan ng restaurant. Ngunit bigla siyang sinalubong ng isang multong gumagala roon. Gusto sanang mamuhay ng tahimik ni Son A, ngunit ayaw ng multo na manatili siya sa teritoryo nito. Kaya't napilitan siyang kunin ang espada sa tabi at gamitin iyon bilang sandata. Nais niya sanang turuan ng leksyon ang matandang multo. Ngunit habang naglalaban sila, aksidente nilang nabasag ang isang set ng mga plato't kagamitan. Nagmistulang usok ang multo at naglaho. Natakot ng husto si Son A at napatigil na lang sa kinatatayuan. Nang malaman ni Sun Woo ang nangyari, nagpa siya itong payagan si Son A na manatili. Kahit tutol siya sa pagtulog nito sa upuan ng restaurant, pumayag din siya nang makita ang pagsusumamo nito. Ngunit sobrang naging kampante si Son A. Hindi lamang siya nagluluto sa restaurant, tumutugtog pa siya ng musika. Labis itong ikinainis ni Sun Woo hanggang sa hindi na siya makatulog. Kaya't nagreklamo na lang siya sa aso sa bubungan. Kinabukasan, nagkasakit ang kawawang si Sun Woo. Bago pa man ang oras ng pahinga, nakahiga na siya sa kama. Dahil sa pag-aalala, nagluto si Son A ng lugaw at dinala ito sa kanya. Inakala ni Sun Woo na si Son A ang babaeng lihim niyang iniibig. Kaya't hinila niya ito sa kanyang mga bisig at hinalikan. Dahil sa ganda at tikas ng lalaki, mabilis na tumugon si Son A. Ngunit makalipas ang ilang saglit, biglang natauhan si Sun Woo at napahiya. Agad niyang pinalabas si Son A. Ngunit patuloy pa rin itong nag-isip tungkol sa matatamis na sandali kanina. At bigla niyang napagtanto, si Sun Woo ang humalik sa kanya. At hindi ito nawalan ng malay. Naisip niya na baka siya ang tinutukoy na taglay ang yang energy na isang beses lamang nakikita sa loob ng 100 taon. Kung totoo iyon, mayroon siyang pag-asa na makawala sa sumpa. Mula sa araw na yon, si Sun Woo ang naging pag-asa ni Son A. Sa tuwing naghuhugas ng kamay si Sun Woo, agad siyang tatakbo upang masilip ang gwapo nitong mukha, may balak siyang manukso. Nang magpalit ng damit si Sun Woo sa itaas, sinamantala niya ang pagkakataon at basta na lang pumasok. Itinulak pa niya ito sa kama. Halos mamatay sa gulat si Sun Woo at agad siyang tinanong kung ano ang balak nito. Sinabi ni Son A na huwag siyang gagalaw at manatili lang na nakahiga. Kailangan lang niya itong gawin ng isang beses. Bukod pa roon, naghalikan na rin sila kagabi. Nang marinig iyon, natakot si Sun Woo sa matitinding salita ni Son A. Itinulak niya ito palayo at agad na tumakbo. Hinabol din ni Son A si Sun Woo at paulit-ulit niyang sinasabi na isang beses lang naman. Hindi maintindihan ng mga kasamahan kung ano ang ibig sabihin ni Son A sa isang beses. Pagdating ng tanghalian, nagdala si Son A ng pagkain sa kwarto ni Sun Woo na para bang lasing. Sabi niya, ang kama raw nito ay sobrang komportable. Alam ni Sun Woo ang pakay niya kaya't kinuha niya ang kumot at iginulong si Son A dito. Sa gabi, gusto sanang pumasok ni Son A sa kwarto ni Sun Woo.
Pero hindi tumigil sa kahol ang aso. Wala siyang nagawa kundi umalis na may lungkot. Pagkatapos maligo ni Sun Woo at patayin ang ilaw, nahiga na siya sa kama. Biglang gumapang palabas si Sun A mula sa ilalim ng kumot. Nakiusap siyang isang beses lang. Hindi makapagsalita si Sun Woo. Hinahabol-habol si Sun Woo ni Sun A. Wala nang ibang mapuntahan si Sun Woo kaya't umuwi na lang siya sa bahay ng kanyang ina para magtago. Kinabukasan, napansin ng mga kasamahan na namumula ang noo ni Bongsun, kaya tinanong siya kung may lagnat ba siya. Sabi ni Sun A, paano naman siya magkakalagnat? Ngunit bigla niyang naalala na hinalikan siya ni Sun Woo kahapon habang wala itong malay. Baka yon ang dahilan kung bakit siya parang may trangkaso. Samantala, dinala ng ina ni Sun Woo ang anak niyang si Ji-hee sa bahay ng isang manghuhulang babae. 2 taon nang kasal si Ji-hee pero wala pa rin silang anak. Gusto niyang itanong sa manghuhula kung ano ang dahilan. Sinabi ng manghuhula na ibigay ni Ji-hee ang kaarawan ng kanyang asawa. Ngunit nang marinig ang petsa ng kapanganakan ni Sung-jae, nagulat ang manghuhula. Napakakaiba ng kapalaran ng lalaking ito. Higit pa rito, may aura itong tulad ng isang mahina at marupok na babae. Ang mga lalaking may ganitong katangian ay madaling masapian ng masasamang espiritu. Bukod pa rito, ayon sa kanyang kapalaran, nakatakda siyang manatiling walang asawa. Ngunit malinaw na kasal na siya kay Ji-hee. Samantala, abala si Sung-jae at ang kanyang mga kasamahan sa paghawak ng isang kaso ng kagat ng aso. Tinitigan lamang ni Sung-jae ang aso sa malayo at nanahimik. Hindi nagtagal, napakatahimik ng pabrika nang biglang marinig ang nakakakilabot na alulong ng aso. Kinagabihan, sinimulan na muli ni Sun A ang plano niyang landiin si Sun Woo. Kinuha niya ang ilang gamit para tangkain buksan ang kandado ng kwarto ni Sun Woo pero bigo siya. Binaba siya ni Sun Woo sa sala. Sinabi ni Sun A kay Sun Woo na may sarili rin siyang pinagdadaanan kaya niya ito ginagawa. Pagkatapos ay nakiusap siyang isang beses lang. Napatawa ng husto si Sun Woo sa sinabi niya. Hindi pinansin ni Sun Woo ang mga salita ni Sun A at dumiretso paakyat. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding init si Sun A kaya binuksan niya ang pinto ng refrigerator at naupo roon. Dahil sa lagnat na dulot ni Sun Woo, nahilo siya ng sobra. Humiga siya sa dining chair. Maya-maya, lalong tumaas ang kanyang lagnat at nag-react ang kaluluwa ni Sun A. Ilang saglit pa, nahulog siya mula sa upuan at bumagsak sa sahig. Naramdaman ni Sun A na itinulak siya palabas ng katawan ni Bongsun. Bagamat nasa itaas si Sun Woo, nag-aalala pa rin siya kay Bongsun. Bumaba siya at nadatnan si Bongsun na nakahandusay sa sahig. Pagmulat ni Bongsun, nasa hospital bed na siya. Ang nagbabantay sa kanya ay si Sun Woo, ang mahigpit at kilalang tao. Sa harap ng pag-aalala at kaunting saway ni Sun Woo, sabay na nakaramdam si Bongsun ng tuwa at takot. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay ang petsa sa electronic calendar sa dingding. Tiyak niyang nakaupo lang siya noon sa bus stop para magpahinga. Pero nang magising siya, 2 linggo na ang lumipas. Sa mga panahong iyon, wala siyang maalala. Nang umalis si Sun Woo, nagmamadaling lumabas ng ospital si Bongsun na puno ng pangamba. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang lola. Umiiyak niyang ikinuwento kung ano ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sinabi ng kanyang lola na sinapian siya ng isang kaluluwa. Samantala, sa kabilang banda, nagpa siya ang kaluluwa ni Sun A na sakyan ang babaeng crush ni Sun Woo. Ngunit hindi alam ni Sun A na sobrang lakas ng yang energy ng babae. Nang subukan niyang pasukin ito, agad siyang itinapon palayo. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa restaurant para hanapin si Bongsun. Umaasa si Sun A na muli siyang makakahiram ng katawan ni Bongsun. Ngayong pagkakataon, nakinig si Bongsun sa payo ng kanyang lola. Nang makita niyang muli ang kaluluwa, nagkunwari siyang hindi ito nakikita. Napansin din ng mga kasamahan ang pagbabago kay Bongsun. Alam ni Sun A na nakikita siya nito, kaya tahimik lang siyang sumusunod sa likod ni Bongsun. Naalala ni Bongsun ang paalala ng kanyang lola, kapag pinayagang sumunod ang kaluluwa, lalo itong lalakas. Ngunit madaling sabihin kaysa gawin. Para sa mahina tulad ni Bongsun, ang maging matatag ay para bang sabihing isuko ni Sun Woo ang kanyang hilig. Dahil sa takot, binuksan ni Bongsun ang sulo at tinaboy si Sun A. Ngunit aksidente niyang nadikit ang apoy at nasunog ang bodega. Bagamat naapula agad ang apoy, hindi pa rin naiwasan ang pinsala sa restaurant ni Sun Woo. Tinanong siya ni Sun Woo kung bakit niya yon ginawa pero hindi niya maipaliwanag. Nakataob na lang siya at humingi ng tawad. Nilingon ni Bongsun si Sun A na nakatayo sa hagdan at umiiyak. Hindi maunawaan ni Sun A kung bakit takot na takot sa kanya si Bongsun. Pagkatapos, nagtungo si Sun A sa maliit na kainan ng kanyang ama, pero nadatnan niyang humihingi ng pera ang kanyang walang silbing kapatid para makabili ng cellphone. Bagamat kakaunti lang ang kita ng ama, ibinigay pa rin niya ang pera. Simula nang mawala ang kanyang anak na babae, ibinuhos ng ama ang lahat ng pagmamahal sa lalaking iyon. Sa oras na iyon, biglang naalala ni Sun A na nagtago siya ng pera sa isang kwaderno noon. Ang perang iyon ay makakatulong para hindi masyadong malungkot ang kanyang ama. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto at sinubukang buksan ang kwaderno para kunin ang pera. Pero dahil isa na siyang multo, hindi niya ito mabuksan. Nang kumuha ng gamit ang kanyang ama mula sa estante, aksidente siyang natamaan ng isang bagay at nawalan ng malay. Makalipas ang kaunti, pumunta si Sung-jae sa restaurant para mananghalian pero wala siyang nakitang tao sa counter. Kaya pumasok siya sa kusina at nakita ang ama ni Sun A na nakahandusay sa sahig. Ngunit sa halip na tulungan si Sun A, ginamit pa ni Sung-jae ang dahilan na walang tao sa restaurant para hilahin ang kanyang mga kasamahan papunta sa ibang restaurant. Sa oras na yon, matapos ang paulit-ulit na pagsubok ni Sun A na buksan ang kwaderno, nagawa rin niya itong mabuksan. Nang makita ang perang nasa loob, masaya siyang tumakbo palabas.
Pero agad niyang nakita ang kanyang amang nakahandusay pa rin at walang malay. Lubos siyang nag-alala at nyugyog ang kanyang ama para magising. Dali-dali siyang lumabas ng pinto, balak sanang mag-angkin ng katawan ng iba para mailigtas ang kanyang ama. Ngunit ilang beses siyang sumubok pumasok sa katawan ng ibang tao, palaging bigo dahil masyadong malakas ang kanilang yang energy. Sa sandaling iyon, biglang naisip ni Son A si Bongson. Sa kabilang banda, inanyayahan ni Son Woo si Bongson na sumama sa kanya sa estasyon ng radyo mamaya para mag-record ng isang cooking show. Bagamat medyo nag-alinlangan si Bongson, pumayag pa rin siya. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, agad siyang naghanap online ng mga video na may kinalaman sa cooking show. Nagtataka siya kung paano niya matatapos ang mga putahe. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kaya't pilit na pinanatiling kalmado ni Bongson ang sarili habang sinasamahan si Son Woo papunta sa studio. Pagkatapos magsimula ng programa, natapos agad ni Son Woo ang kanyang parte. Sunod na si Bongson ang kailangang magpakita ng galing. Ngunit hindi niya alam ang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya't nahulog ang kanin sa sahig. Sa oras na yon, natunton na rin ni Son A ang lugar na yon. Nakiusap si Son A kay Bongson na tulungan siya. Napansin ng direktor na tila hindi maayos ang pakiramdam ni Bongson, kaya't pansamantala niyang pinahinto ang recording. Mabilis na ipinaliwanag ni Son A kay Bongson ang sitwasyon ng kanyang ama. Nagmakaawa siyang tawagan ng ambulansya para mailigtas ito. Pero nag-alinlangan pa rin si Bongson. Dahil desperado, sinamantala ni Son A ang pagkakataon nang hindi nakatingin si Bongson at agad siyang pumasok sa katawan nito. Si Son A mismo ang tumawag sa 119 para i-report na nawalan ng malay ang kanyang ama. Sa huli, nadala ito sa emergency room. Sa oras na yon, si Bongson ay inangkin ni Son A. Kaya't ipinagpatuloy niya ang paglahok sa programa. Sa ilalim ng kakaibang malikhaing paraan ni Son A, matagumpay na naihanda ang masarap na salmon dish. Dahil dito, natulungan ni Son A si Son Woo na makuha ang unang pwesto sa cooking show. Pagkatapos ng pagtatanghal, mabilis na tumakbo si Son A papunta sa ospital. Mabuti na lamang at hindi malubha ang lagay ng kanyang ama. Napag-alaman na madalas lang pala itong uminom kaya't nagkaroon ng banayad na cirrhosis. Pinagsabihan siya ni Son A na bawasan ang pag-inom. Pagkatapos, pinagalitan niya ang nakababatang kapatid. Pero inakala ng lalaki na kaya siya pinapansin ng dalaga ay dahil may gusto ito sa kanya, kaya't inaalala ang pamilya nila. Dahil muntik nang magkamali si Bongson habang nasa recording, iminungkahi ng direktor na humanap na lang si Son Woo ng ibang assistant. Nang marinig yon, biglang nainis si Son Woo at sinabing hindi niya kayang gawin yon. Kung papalitan si Bongson, palitan na rin siya. Dahil ang ideya sa salmon dish ay kay Bongson din, naitama na rin niya ang kanyang pagkakamali. Laking gulat ni Soyong sa biglaang pagkagalit ni Son Woo. Samantala, muling nagplano si Son A na akitin si Son Woo. Pumunta siya sa kwarto nito at humiga sa kama, ayaw umalis. Tinanong pa niya kung lalaki ba talaga si Son Woo. Sanay na rin si Son Woo sa pabago-bagong ugali ni Bongson. Para maiwasan ang pagkakamali sa susunod na recording, nagdesisyon si Son Woo na turuan si Bongson magluto. Pero sa pagkakataong iyon, ang tinuturuan niya ay si Son A na multo. Ang tunay na layunin ni Son A ay mapasa kanya si Son Woo. Habang nag-ensayo sa paghiwa ng gulay, nagkunwari siyang nasugatan ang daliri. Nang tingnan ni Son Woo ang sugat, inilagay niya ang daliri nito sa bibig niya. Agad siyang itinulak ni Son Woo palayo dahil nais niyang panatilihin ang distansya. Ngunit muling yumakap si Son A, sabay sabing pagod siya. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Son Woo na medyo nahuhulog siya sa kapilyuhan ng dalaga. Gumawa si Son A ng sariling bersyon ng buckwheat cake. Pinakain niya ito kay Son Woo at sinabing siya na ang humusga sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Ngunit ang totoo, dahilan lang ito para mapalapit siya sa binata. Nagkunwari pa siyang pagod sa paggawa ng cake, kaya't humiga siya sa hita nito. Pero ang isa niyang kamay, walang tigil sa paghipo sa hita ni Son Woo. Mabilis na inalis ni Son Woo ang kamay niya para maitago ang kanyang kaba. Sinabi niyang medyo matigas ang cake, at sa halip ay yayain niya itong kumain ng sikat na buckwheat cakes kinabukasan ng gabi. Kinabukasan matapos ang trabaho, naghalungkat si Son A sa aparador ni Bongson. Pero nadiskubre niyang masyadong mahahalay ang mga damit nito. Kaya't kumuha siya ng gunting at tinanggal ang sobrang tela. Kumuha rin siya ng tape para bunutin ang buhok sa kanyang binti. Gumamit din siya ng body mist para magkaroon ng banayad na halimuyak. Sa isip ni Son A, hindi na siya dapat mabigo pa sa pagkakataong ito na akitin si Son Woo. Pagkatapos maghanda, sobrang saya ni Son A. Masigla siyang nagtungo sa lugar ng tagpuan kasama si Son Woo. Doon, naghihintay na si Son Woo kay Bongson. Lagpas na sa oras ng usapan ngunit hindi pa rin siya dumarating. Ngunit hindi alam ni Son Woo na may pinagdadaanan siya. Habang naglalakad si Son A sa kalye, nakasalubong niya ang isang babae na matagal nang naghahanap sa kanya. Ang babaeng ito ay isang witch na dating naglagay ng mahiwagang kampanilya sa lid ni Son A. Kahit pumasok pa si Son A sa katawan ng ibang tao, naririnig pa rin ng witch ang tunog ng kampanilya sa kanyang lid. Agad na tumalikod si Son A at tumakbo palayo. Hinabol siya ng witch. Nakita ni Son A na malapit na siyang abutan ng witch, kaya napilitan siyang lisanin ang katawan ni Bongson at mabilis na sumakay sa bus. Hindi pinansin ng witch si Bongson at agad na sumakay ng taxi para habulin ang bus. Sa mga sandaling ito, labis ang pagkalito ni Bongson. Kahit hindi niya alam kung bakit siya naroon, sigurado siya na plano ito ng multo. Naglakad si Bongson at nakita si Son Woo na hindi kalayuan. Samantala, masayang bumaba si Son A mula sa bus. Akala niya ay sinuwerte siya dahil hindi siya nahuli ng witch. Ngunit hindi niya alam na hinihintay na pala siya ng witch doon. Nakagapos ang kanyang mga pulso gamit ang lubid na pangkulong ng kaluluwa.
Muli siyang nahuli ng witch at ikinulong sa kanyang bahay. Nakiusap si Sun A na palayain siya dahil nakahanap siya ng dalisay na katawan ng yin at yang. Kapag nagtagpo sila, maaari na siyang muling isilang. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng witch. Hindi siya makapaniwala na makakasalubong ni Sun A ang isang dalisay na katawan na lumilitaw lamang isang beses kada 1,000 taon. Nang malaman niyang si Sun Woo ang tinutukoy, lalong hindi pumayag ang witch. Sapagkat ang ina ni Sun Woo ay matalik niyang kaibigan. Natakot siyang baka masyadong malakas ang puot ni Sun A at makasakit kay Sun Woo. Nais ng witch na patahimikin ang kanyang puot, ngunit lalo lamang itong lumakas. Higit 2 taon nang patay si Sun A. Kapag inabot siya ng 3 taon, ang kanyang puot ay magiging dahilan upang maging demonyo siya. Wala nang magawa ang witch sa sitwasyong ito. Isa na lamang ang paraan upang tuluyang mawala ang malakas na puot ni Sun A. Ngunit kapag ginawa ito, mawawala na ang kanyang tsansang muling isilang. Sadya niyang iniwang bahagyang nakabukas ang pinto upang bigyan ng pagkakataon si Sun A na makatakas. Ngunit hindi nakita ni Sun A ang mabuting hangarin ng witch. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, nagpasya siyang lumabas. Bagamat alam ng witch na mababawasan ang kanyang kapangyarihan dahil dito, wala naman siyang magagawa laban kay Sun A. Samantala, matapos lumisan ang kaluluwa ni Sun A mula sa katawan ni Bong Sun, nagpunta sina Bong Sun at Sun Woo upang kumain ng buckwheat cakes. Marahil dahil paulit-ulit siyang sinasapian ni Sun A, bahagyang nabawasan ang kanyang pagiging mahiyain. Pagka-uwi, naisa ng pakinggan ni Bong Sun ang gitarista sa kalsada. Ngunit pinagtawanan siya ni Sun Woo. Pagbalik nila sa bahay, kinuha ni Sun Woo ang matagal nang nakatabing gitara at nagsimulang tumugtog. Alam niyang isang pader lamang ang pagitan nila ni Bong Sun. Kaya sigurado siyang naririnig niya ito. Tunay ngang kaibig-ibig si Sun Woo. Unti-unti, lumapit ang kanilang mga puso sa isa't isa. Pagkaraan ng paalala ng witch, ayaw ni Sun A na mawala ang kanyang kaluluwa o tuluyang maging multo. Muli niyang hinanap si Bong Sun at sinadya siyang sapian, kahit na tumututol ito. Sa sobrang takot ni Bong Sun, tumakbo siya palayo. Mabilis siyang hinabol ni Sun A. Ngunit bago pa siya muling makalapit kay Bong Sun, natumba ang isang kwaderno na dala ni Bong Sun. Tila may malaking sikreto itong nilalaman. Agad na tinangkang itago ni Bong Sun ang kwaderno, ngunit mabilis na lumapit si Sun A upang makita. Puno ito ng mga larawan ni Sun Woo. Kaagad na naunawaan ni Sun A na matagal ng lihim na minahal ni Bong Sun si Sun Woo. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na makabubuti para sa kanilang dalawa. Sinabi ni Sun A na matatag si Sun Woo, ngunit gagawin niya itong lalaki ni Bong Sun. Hindi na intindihan ni Bong Sun kaya't nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Sun A na dahil sa ugali ni Bong Sun, hindi niya magagawang ligawan si Sun Woo. At dahil mahirap abutin si Sun Woo, hindi rin siya kusang lalapit kay Bong Sun. Kaya nais ni Sun A na siya ang manligaw para kay Bong Sun. Ipinahayag ni Sun A na isa siyang birheng multo. Kapag nakipagtalik siya kay Sun Woo na may dalisay na yang nakatawan, mawawala ang kanyang puot at maaari na siyang muling isilang. Sa oras na yon, magiging pag-aari na ni Bong Sun si Sun Woo. Sa narinig, medyo nahikayat si Bong Sun. Ngunit ayaw niyang gamitin ang pamamaraang iyon upang makuha si Sun Woo. Hindi na rin alam ni Sun A ang sasabihin dahil sa katigasan ng ulo ni Bong Sun. Kinagabihan, nalasing si Soyong at pinuntahan si Sun Woo. Mula nang mamatay ang nobyo niya, si Sun Woo na lamang ang nakakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso. At higit pa rito, alam ni Soyong na bago pa siya nagkaroon ng nobyo, matagal ng palihim na minahal siya ni Sun Woo. Kaya't ginamit niya ang alak upang magkaroon ng lakas ng loob na pilitin siyang halikan. Nagkataong nasaksihan ito ni Bong Sun. Hindi mawala sa isip ni Bong Sun ang eksenang pilit na hinahalikan si Sun Woo. Agad siyang nakaramdam ng panganib. Sa oras na yon, nakapagpasya siya, kaya't mabilis na pinuntahan si Sun A. Agad niyang ipinakiusap kay Sun A na pasukin ang kanyang katawan at gawin kanya si Sun Woo. Kinaumagahan, sa katawan ni Bong Sun, pinuntahan ni Sun A si Sun Woo. Tinanong niya ito kung totoo bang malakas ang pagnanasa ng mga lalaki tuwing umaga. Pagkasabi noon, ibinuka ni Sun A ang kanyang mga mata at inosenteng tumingin kay Sun Woo. Sa sandaling iyon, labis na natakot si Sun Woo. Ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa upang ipagtanggol ang sarili. Natakot siya na baka hindi magdalawang isip ang dalaga na itulak siya pababa. Dumating agad ang pagkakataon ni Sun A. Dahil sobrang init ng panahon, nagpasya si Sun Woo na isara ang restoran sa loob ng 2 araw. Nais niyang mag-organisa ng bakasyon para sa lahat sa Jeju Island. Nang marinig ang magandang balitang ito, tuwang-tuwa si Sun A. Plano niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang masungkit si Sun Woo. Ibinahagi ni Sun A kay Bong Sun ang kanyang plano. Bagamat nahihiya pa rin si Bong Sun, hindi niya nakalimutang ipaalala kay Sun A na dahil iyon ang kanyang unang beses, dapat hayaang hiwalay ang kwarto ni Sun Woo. Nang magulat si Sun A at hindi maintindihan, ipinaliwanag ni Bong Sun na kung may ibang tao roon, mahirap siyang makapagseduce. Ipinaalala rin ni Bong Sun kay Sun A na huwag hayaang masyadong uminom ng alak si Sun Woo. Dapat hayaan siyang gamitin ang sarili niyang katawan kung nais nilang palagiin ang relasyon. Nabigla si Sun A sa mga sinabi ni Bong Sun. Unang beses pa lang iyon, pero bakit ganoon siya kaalam? Dumating na sina Sun Woo at ang iba pa sa kanilang destinasyon. Habang nakikipag-usap sila sa may-ari, biglang sinabi ng anak ng may-ari na may 2 tao sa katawan ng ate niya. Agad siyang dinala ng asawa ng may-ari upang mawala ang tensyon. Si Sun Woo mismo ang nag-umpisa ng barbecue. Nag-suggest din siya ng paligsahan sa pagluluto. Ang mananalo ay magiging paunahing putahe ng restaurant at makakakuha rin ng 1 buwang bayad na bakasyon. Dahil sa gandang gantimpala, sabik na sumali ang lahat. Pumipili sila ng sangkap at niluto ang kani-kanilang putahe.
Tinikman ito ng lahat. Umabot sa finals ang putahe ni Seo-jeon at Ji-won. Kay Son Woo nakasalalay ang huling desisyon. Nakahanda na siyang ipahayag na si Ji-won ang panalo. Ngunit nakita niya si Bong-son na todo cheer para kay Ji-won. Bigla siyang nakaramdam ng selos. Kaya ipinahayag ni Son Woo na si Seo-jeon ang nanalo. Pagkatapos, bumili ng alak si Son Woo at sinundan siya ni Son A. Tinakot pa niya si Son Woo na maraming multo sa paligid. Kapag hindi siya naging maingat, baka siya madukot. Ngunit kaya niyang protektahan si Son Woo. Alam ni Son Woo ang intensyon ni Son A, pero hindi niya ito pinahiya. Magkasabay silang nagbisikleta papuntang bilihan ng alak. Doon nagsimula si Son A mangharana ng biro kay Son Woo. Sabi niya, masyado raw mabagal magmaneho si Son Woo, baka raw hindi gumagana ang ibaba nito. Hindi nagpatalo si Son Woo. Sabi niya, sobra raw gumagana ang ibaba niya, baka matakot si Son A. Sumang-ayon si Son A ngunit tinudyo siya na puro salita lang yon. Habang bumibili ng alak, bumili rin si Son A ng mga paputok. Sabi ni Son Woo, parang bata pa rin siya. Ang tahimik na gabi sa maliit na baryo ay parang paglalakad ng isang magkasintahan. Pagkatapos ng hapunan, biglang natanggal ang tali ng sapatos ni Son Woo. Maalalahanin itong tinulungan ni Son A at sinabi na yon daw ang kakaibang paraan ng pagtali niya para kay Son Woo. Sa totoo lang, nais lang ni Son A na halikan siya ni Son Woo bilang gantimpala sa ginawa niya. Pero biglang dumating si So-young. Siya ang babaeng crush noon ni Son Woo. Bagamat ginamit ni So-young ang trabaho bilang dahilan ng pagdaan doon, alam na ni Son A ang katotohanan. Alam nilang naroon si Son Woo kaya sadya silang pumunta. Mukhang mahirap na ngayong isakatuparan ang plano ni Son A na makuha si Son Woo ngayong gabi. At totoo nga, pagdating ni So-young, una niyang ginamit ang 2 bote ng mamahaling alak upang makabola. Habang nakaupo sa lamesa, panay naman ang pang-aasar niya kay Son A. Pagsapit ng gabi, itinabi sa isang kwarto ang 2 babae. Parehong nagbantay dahil baka may magtangkang pumasok sa kwarto ni Son Woo sa gitna ng gabi. Nagkunwari silang parehong tulog. Pero nagtiyaga si Son A hanggang sa huli. Nang makatiyempo, tumakas siya at pumasok sa kwarto ni Son Woo. Pumasok pa siya sa ilalim ng kumot nito. Nagulat si Son Woo at agad siyang sinabihan na lumabas. Pinilit niyang pigilan ang sarili bago hilahin palabas si Son A. Balak na niya itong ibalik sa sariling kwarto, ngunit tumanggi si Son A. Sa palagay niya, iyon ang pinakamagandang pagkakataon upang masungkit si Son Woo. Kapag nakalampas pa siya roon, baka wala ng kasunod. Ngunit biglang narinig ang sigaw ng may-ari ng bahay. Nawala raw ang anak ng may-ari. Kasalukuyan nilang hinahanap ng kanyang asawa. Nagpa siya sina Son Woo at Son A na maghanap ng magkasama. Para bang hinihintay ng anak ng may-ari si Son A. Pagkakita sa kanya, agad siyang tumakbo papunta sa kalapit na gubat. Natatakot si Son A na mapahamak ang bata, kaya hinabol niya ito. Halos madapa si Son A noon, at hindi niya napansin na nalaglag ang lighter at mga paputok. Hinabol niya ang bata hanggang sa freezer. Ngunit nang hindi siya nakatingin, nakalusot palabas ang bata at ikinandado si Son A sa loob ng freezer. Pagbalik niya, sinabi niya kay Son Woo na hindi niya nakita si Bong-son. Nag-aalalang tinawagan ni Son Woo si Bong-son, ngunit si So-young ang sumagot. Lumabas na iniwan ni Son A ang telepono ni Bong-son sa kwarto. Sa oras na yon, sa loob ng freezer, lumabas na ang kaluluwa ni Son A sa katawan ni Bong-son. Dumaan si Son A sa dingding at sinubukang buksan ang pinto. Ngunit masyadong mabigat ang kandado. Dahil isa siyang espiritu, hindi niya ito may galaw. Doon niya nakita ang lighter at mga paputok na nalaglag ni Bong-son sa sahig. Samantala, patuloy pa ring desperadong hinahanap ni Son Woo at ng iba pa si Bong-son. Ang mga paputok sa malayo ay nakaagaw ng pansin ni Son Woo. Naalala niya na si Bong-son ang bumili ng mga paputok noong sabay silang bumili ng alak. Pagkabukas ng pintuan ng bodega, agad na niyakap ni Son Woo si Bong-son. Sobrang takot niya at nag-aalala na baka hindi niya na ito matagpuan. Kung hindi, hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Pagkatapos, sinisi ni Son Woo si Bong-son dahil sa kanyang kamangmangan na nagdulot ng sobrang pag-aalala. Ngunit sa kabila ng kanyang paninisi, labis na natuwa si Bong-son. Inakay siya ni Son Woo pabalik sa resort. Nang makita ito ni So-young, agad niyang naunawaan ang pinili ni Son Woo. Dahil sa di inaasahang insidente, napaaga ang pagtatapos ng kanilang bakasyon. Pagbalik sa restaurant, muling sinapian ni Son A si Bong-son upang patuloy na landiin si Son Woo. Muli siyang tinuruan ni Son Woo kung paano gumamit ng kawali, ngunit abala lang si Son A sa pag-alala sa nangyari sa cold storage. Si Son Woo ay tila malamig sa panlabas ngunit mainit sa kalooban. Habang paulit-ulit siyang sinasaway ni Son Woo, sinabi rin nitong ibaba na niya ang kawali para siya na ang maglinis. Tinanong ni Son A kung bakit naging ganoon kalakas ang emosyon niya sa loob ng cold storage. Saglit na natigilan si Son Woo, hindi alam kung paano sasagutin. Pagkatapos ay binuksan ni Son A ang gripo, ngunit dahil hindi niya mahigpit na hinawakan, kumalat ang tubig sa paligid. Pagkapunas ni Son Woo sa tubig sa kanyang katawan, tumulong din siya kay Son A. Maingat ding pinunasan ni Son A ang tubig sa katawan ni Son Woo. Nagkatitigan sila ng matagal. Hindi na nakatiis si Son Woo kaya hinila niya palapit si Son A at bigla itong hinalikan. Ngunit agad na itinulak palabas ng katawan ni Bong-son ang kaluluwa ni Son A. Pagmulat ng mga mata ni Bong-son, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Sa sandaling iyon, hindi na itinago ni Son Woo ang kanyang nararamdaman. Ipinahayag niya ang kanyang damdamin kay Bong-son. Ngunit si Bong-son, sa harap ng pagtatapat ni Son Woo, ay hindi makapaniwalang totoo ito. Kinagabihan, sinabi ni Son A kay Bong-son na bukas ng gabi ay makikipag-date siya kay Son Woo. Balak niyang gamitin ang pagkakataon para tuluyang mapasa kanya si Son Woo. Kinabukasan, biglang natagpuan siya ng witch.
Sinabi ng witch kay Sun A na samantalahin na ang oras upang masakop si Sun Woo dahil patapos na ang kanyang 3 taong palugit. Kung hindi siya magtatagumpay na magsanib sa kanya, magiging demonyo siya na magdadala ng kapahamakan sa mundo. Kinagabihan, nag-date sina Sun Woo at Sun A sa isang mamahaling restaurant. Ginamit ni Sun A ang kanyang paa para asarin si Sun Woo, ngunit wala itong reaksyon. Nakita ni Sun A ang mga magkasintahang malapit sa kanila na naghahalikan ng mainit, kaya gusto rin niyang lumapit kay Sun Woo. Ngunit pinabalik lang siya nito sa kanyang upuan. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Sun A kay Sun Woo upang tulungan siyang isuot ang seatbelt. Sinimulan ni Sun Woo ang kotse at naghanda ng umalis. Ngunit huminto agad ang kotse pagkapalabas. Natakot si Sun Woo at dali-daling lumabas. Humabol si Sun A at ipinaliwanag na nakita lang niyang madumi ang lugar kaya nilinis niya. Wala siyang masamang intensyon. Gayunpaman, natakot pa rin si Sun Woo sa matitinding kilos ni Sun A. Tumayo si Sun A sa harap ng pintuan ng kotse at sinabing gusto niyang kumain ng red bean porridge. Dahil wala nang magawa, sumama na lamang si Sun Woo sa kanya. Ngunit peke lamang iyon, ang totoo, dinala siya ni Sun A sa harap ng isang hotel. Nagpakita siya ng kaawa-awang mukha at sinabing nagkamali lang siya ng lugar, kaya iminungkahi niyang pumasok na lang muna sila roon para magpahinga. Paulit-ulit niyang tiniyak na hihiga lang siya sa kama at wala siyang balak gawin sa kanya. Siyempre, hindi naniwala si Sun Woo kaya hinawakan niya ang kamay ni Sun A at inilabas. Labis na nainis si Sun A sa katigasan ng ulo ni Sun Woo. Inisip niyang hindi ito tunay na lalaki, ngunit hindi niya alam na pinipigilan lang ni Sun Woo ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Ang pawi sa kanyang mukha ay patunay na sobrang nababahala rin siya. Kinabukasan ay karawan ng assistant chef na si Shojun. Bilang boss, inilabas ni Sun Woo ang kanyang bank card at inutusan si Shojun na isama ang mga kasamahan nila para mag-enjoy. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan ni Shojun si Sun Woo na sumama, ngunit ramdam ni Sun Woo na masama pa rin ang loob ni Sun A tungkol sa nangyari kagabi. Nais sana niyang sumama, ngunit napilitan siyang tumanggi. Samantala, si Sun A at ang iba pang kasamahan ay masayang kumain ng karne at uminom ng alak sa restaurant. Wala naman silang pakialam dahil hindi pera nila ang ginagastos. Si Sun Woo, na nasa kanyang kwarto, ay nakatanggap ng abiso mula sa bangko na nabawasan ang kanyang pera. Nahulaan niyang nagsimula na silang kumain. Inasahan niyang babalik na si Sun A, ngunit matapos silang mabusog, dumiretso pa sila sa karaoke. Hindi nagtagal, nakatanggap muli si Sun Woo ng abiso ng pagbabawas ng pera sa kanyang account. Inisip niyang malapit nang umuwi si Sun A. Hindi siya nanghihinayang sa pera, ngunit dahil si Sun A lamang ang nag-iisang babae sa grupo, nag-alala siya na baka mabuli ito ng iba. Nagpabalik-balik si Sun Woo sa kama at hindi makatulog. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang relo. Bigla na lamang, may dumating na text message sa kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, galing ito sa hotel na nagbawas ng pera. Nang makita niya ito, dali-dali niyang tinawagan si Bong Sun, ngunit hindi ito sumagot. Agad niyang tinawagan si Ji Woong na kasama ni Bong Sun. Sa wakas, sinabi ni Ji Woong kay Sun Woo na lasing na ang lahat at nagpapahinga sa hotel. Agad na tinanong ni Sun Woo kung nasaan si Bong Sun. Doon niya nalaman na katatapos lang nitong maligo. Pagkababa ng telepono, nagmadaling pumunta si Sun Woo sa hotel. Sa loob ng silid, nakahandusay ang grupo ng mga lasing sa kama. Tahimik na lumapit si Sun Woo sa tabi ni Bong Sun na nakahiga sa sahig. Palihim niya itong binuhat pa uwi sa kanyang bahay. Nang gabing iyon, muling nakalaya ang kaluluwa ni Sun A mula sa katawan ni Bong Sun. Noong una, nais gamitin ni Sun A ang katawan ni Bong Sun upang magtagpo sila at mapawi ang kanyang hinanakit para siya ay muling isilang. Ngunit natuklasan niyang nagustuhan na niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Alam niyang hindi maaaring magsama ang tao at multo. Muling pumasok si Sun A sa katawan ni Bong Sun at natikman ang tamis ng pagmamahal. Dahil sa pag-ibig, si Sun Woo, na dati ayaw maglakad, ay kusang nakipaglakad buong araw kasama si Sun A. Dahil sa pag-ibig, nagpunta si Sun Woo sa palaruan ng mga bata at naglaro sila buong gabi. Nang bahagya lamang itong natapilok, marahan niyang hinaplos ang paa nito. Ang pakiramdam ng minamahal ay isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Sun A noong siya ay nabubuhay pa. Bigla niya itong tinitigan at sinabing mahal na mahal niya ito. Kamakailan lang ay nagawa niya ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa noon, gaya ng makipag-usap sa taong gusto niya sa parke, o makipagsikad ng bisikleta sa taong gusto niya. Tinitigan ni Sun Woo ang simpleng babae sa kanyang harapan at napuno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Bigla siyang lumakad sa likuran nito at iminungkahing maglakbay silang dalawa. 2 araw at 1 gabi ang nais niya. Eksaktong iyon ang gusto ni Sun A. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng saya. Dahil kapag sila'y nagsama, agad siyang muling isisilang. Lumabas si Sun A mula sa katawan ni Bong Sun at nagtungo sa babaeng manghula. Inamin niya na gusto niya si Sun Woo. Sinabi ni Sun A na totoong mahal niya si Sun Woo. Kinausap siya nito, tumingin sa kanyang mga mata, hinawakan ang kanyang kamay, mga bagay na hindi niya kailanman naranasan noong siya ay nabubuhay pa. Napakainit ng pakiramdam, sapat para palubagin ang kanyang puso. Alam ni Sun A na hindi siya si Bong Sun. Hiram lamang niya ang katawan nito. Ngunit sobrang lungkot niya nang marinig ang mga salitang iyon. Nahihiya rin ang manghula. Binalaan niya si Sun A na hindi niya dapat muling gawin yon. Kapag ang multo ay umibig sa tao, magkakaroon ng pananabik sa pagitan ng dalawang mundo. Pinayuhan siya ng manghuhula na magdesisyon na siya, dapat niyang makipag-isa agad kay Sun Woo at pagkatapos ay muling isilang. Mahigpit siyang niyakap ng manghuhula na puno ng lungkot. Wala na siyang ibang magagawa. Buo na rin ang pasya ni Sun A.
Ngunit bago pa sila umalis, biglang nakatanggap ng tawag si Son Woo. Lasing daw ang kanyang ina at walang nag-aalaga. Wala siyang nagawa kundi puntahan ang kanyang ina. Sinabi niya kay Son na mauna na itong pumunta sa istasyon at hintayin siya roon. Matapos ang lahat, pupunta siya agad sa istasyon. Samantala, nakaupo si Son sa bangko at napabuntong hininga. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala. Noong siya ay nakakulong sa malamig na imbakan, natakot si Son Woo na masaktan siya, kaya binuhat siya nito sa kanyang likuran. Ikalawa, kusa siyang hinalikan ni Son Woo. Mula nang hawakan siya nito sa kamay hanggang sa magtapat ito ng pagmamahal, hindi na niya kayang lumayo pa. Sa mga oras na yon, nakarating na si Son Woo sa bahay ng kanyang ina, ngunit hindi naman ito mukhang lasing. Makalipas ang ilang segundo, nakita niyang nagmamadaling lumabas si Soyong. Agad na naintindihan ni Son Woo ang intensyon ng kanyang ina. Pagdating ni Soyong, agad siyang nagdahilan na may biglaan siyang lakad. Hindi rin niya nakalimutang magbigay ng discount coupon para sa magkasintahan sa isang hotel. Pakiramdam ni Son Woo ay naloko siya, ngunit parang bastos naman kung bigla siyang aalis. Ngunit sa susunod na minuto, naging matatag siya. Tahasan niyang sinabi kay Soyong na ang gusto niya ay si Bongsun. Kahit matagal nang hinala ni Soyong iyon, medyo nadismaya pa rin siya. Nang tumakbo si Son Woo papuntang istasyon, huli na. Ang anyo ni Bongsun ay wala na. Samantala, si Son ay nakaupo sa parke kung saan sila pumunta noon ni Son Woo. Hindi pala siya nagpunta sa istasyon. Pagbalik niya, nasalubong niya si Son Woo na kagagaling lang sa istasyon. Magsusori na sana si Son sa kanyang pag-alis, ngunit si Son Woo ang unang humingi ng paumanhin sa pagiging late. Hindi na siya nagpaliwanag, ngunit nakaramdam siya ng kaunting saya. Gayunpaman, nais bumawi ni Son Woo kay Son kaya naghanda siya ng tourist tent sa bubungan at lumikha ng eksenang parang bakasyon. Sinabi ni Son Woo kay Bongsun na nakilala niya si Soyong at inutusan siya ng kanyang ina na maglakbay kasama ito. Ngunit sinabi rin niya kay Soyong na may iba na siyang mahal. Ang ibig sabihin ni Son Woo, dapat managot si Bongsun sa kanya. Kung maglakas loob itong iwan siya, hindi niya ito mapapatawad. Para sa isang mayabang na lalaki tulad ni Son Woo na magsabi ng ganoong mga salita, makikitang sobra talaga niyang minamahal ang dalagang ito. Sa huli, wala nang silbi ang matatamis na salita. Ang nais na lamang ni Son Woo ay patunayan ang lahat sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sa loob ng tent, naghahanda sina Son Woo at Son na lumampas pa sa limitasyon, nang bigla niya itong itinulak palayo at tumakbo. Para siyang napahiya dahil tinanggihan siya nito. Nag-iba ang sitwasyon. Kinabukasan, nagkaroon ng taga sa kwarto ni Son kaya't napuno ng tubig ang bahay. Nabasa ang kama at lahat ng gamit. Wala siyang ibang magawa kundi tumira muna sa bahay ni Son Woo. Dalawa silang magkasama, ang isa ay nakahiga sa sahig at ang isa namay sa kama. Magkasama silang nanonood ng TV, ngunit ang palabas ay eksena ng mga aktor na naghahalikan. Medyo hindi sila komportable. Mabilis na sinabi ni Son na inaantok na siya at gusto nang matulog. Hindi inaasahan, inakala nitong iba ang ibig niyang sabihin. Agad siyang naglinis sa banyo at dahan-dahang umakyat sa kama katabi niya. Ngunit isang segundo lang ang lumipas, malakas siyang tinadyakan ni Son Agad niyang ipinaliwanag na madilim kaya't hindi niya alam na siya yon. Halos mabaliw siya sa inis. Dati, kapag nakikita siya nito, gusto lamang niyang sumugod at angkinin siya. Ngayon, 2 beses na siyang tinanggihan. Kinabukasan, parang bigo sa pag-ibig si Son Woo kaya't wala siyang ganang magluto. Inihagis pa niya ang mga gulay sa basurahan nang hindi niya namamalayan. Aksidente rin niyang naidikit ang mainit na kawali sa likod ni Ji Wong. Nakita ito ni Son kaya't sinundan niya si Ji Wong papunta sa bodega. Nadiskubre ni Son na may sugat ang likod ni Ji Wong. Dinalhan niya ito ng pamahid upang ipahid. Nang mga oras na yon, nasa pinto si Son Woo. Para bang may narinig siyang hindi kanais-nais mula sa loob ng bodega, kaya't bigla siyang pumasok. Nabigla siya nang makita sina Ji Wong at Son Lalo siyang naghinala sa kakaibang kilos ng dalawa. Pagkaalis ni Ji Wong, tinanong ni Son Woo si Son kung ano ang ginagawa niya. Dahil ayaw ni Ji Wong na malaman ni Son Woo ang tungkol sa kanyang sugat, nagpa siya si Son na manahimik at hindi na ipaliwanag pa. Dahil dito, lalo lang inisip ni Son Woo na may itinatago siya. Kaya nagsimula ang selosong lalaki na sundan siya kahit saan. Malinis na ang mga gulay, pero sinasabi ni Son Woo na may buhangin pa rin. Dahil si Son ang naglinis ng gulay, siya tuloy ang napagalitan. Nakaplano na ang menu, ngunit bigla itong pinalitan ni Son Woo. At siya pa ang itinurong bumili ng mga sangkap. Hindi natuwa si Son Iniisip niyang tila nababaliw na ang lalaking ito. Nang bumili siya ng gulay, nadaanan niya ang maliit na kainan ng kanyang ama at doon niya aksidenteng narinig ang dahilan ng kanyang kamatayan. Lumalabas na siya mismo ang nagpakamatay. Bagamat naaalala ni Son ang kanyang alaala noong siya ay nabubuhay pa, hindi niya matandaan ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay. Naalala niya lamang ang kaunting bahagi kung saan siya ay nalulunod sa tubig. Habang lumabas ang kanyang ama upang bumili ng tubig, palihim siyang pumasok sa sariling kwarto. Nakita niya ang ilang plane ticket sa kanyang kwaderno at mga tala mula noon. Sa ilang segundo, naalala niya na 1 linggo bago ang kaarawan ng kanyang ama, nais niyang bigyan ito ng paglalakbay bilang regalo. Ngunit dahil nag-alala siya sa gastos, hindi pumayag ang kanyang ama. Kaya palihim siyang nag-book ng tiket upang sorpresahin ito. Dahil kaarawan ng ama niya, siya mismo ang naghanda ng lahat. Kaya paano niya magagawang gumawa ng ganoong kalokohan? Nagsimula siyang magduda na may itinatagong dahilan ang kanyang kamatayan. Kaya't dinala ni Son ang kwaderno at pinuntahan si Sung Jae. Ginamit ni Son ang dahilan na nakilala siya ni Bong Sun sa isang cooking class noong nabubuhay pa siya.
Nagkataon daw na nadiskubre ni Bongsun ang kwaderno sa bahay ni Son A. Ibinahagi rin ni Bongsun kay Sung Jae ang lahat ng kanyang pagdududa. Ngunit habang ina-analyze ni Son A ang dahilan ng kanyang kamatayan, nakatitig lamang si Sung Jae sa kanya. Sinabi ni Sung Jae na iwanan na lang niya ang kwaderno at siya na ang muling mag-imbestiga. Sa oras na yon, aksidenteng narinig ni Son Woo ang usapan ng kanyang mga tauhan at nalaman niyang si Ji Wong ay nasugatan dahil sa kanya. Pinuntahan niya si Ji Wong at humingi ng tawad. Ipinaliwanag din ni Ji Wong ang nangyari sa bodega at sinabi niyang siya mismo ang nagsabi kay Son A na huwag ipaalam kay Son Woo. Doon lamang naunawaan ni Son Woo na mali ang kanyang hinala. Nang bumalik si Son A mula sa pamimili ng gulay, lumapit si Son Woo upang batiin siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Son A. Akala ni Son Woo galit pa rin siya dahil sa nangyari. Pero ang totoo, puno ng pag-aalinlangan ang isip ni Son A tungkol sa kanyang sariling kamatayan. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan ni Son A ang katawan ni Bongsun at sinabi rito na siya na mismo ang maghahanap ng katotohanan. Babalik siya sa gabi. Pinuntahan ni Son A ang babaeng manghuhula at isinalaysay ang tungkol sa kanyang kamatayan. Tinanong niya kung ang mga kaluluwa ng mga nagpakamatay ay maaari pa bang muling isilang. Sinabi ng manghuhula na bihira at halos imposibleng mag-reincarnate ang mga nagpakamatay. Lalong nagtaka si Son A tungkol sa kanyang pagkamatay. Bilang paghingi ng tawad, bumili si Son Woo ng malaking bouquet ng rosas para kay Bongsun. May kasama pa itong magandang kwintas. Nang mga oras na yon, kararating lang ni Son A mula sa bahay ng manghuhula. Paakyat pa lang siya ng hagdan nang makita niyang ipinapahayag ni Son Woo ang kanyang damdamin kay Bongsun. Nang malapit na sanang maghalikan ang dalawa, biglang nagbago ang ekspresyon ni Son A. Sa isang iglap, lumabas ang itim na usok mula sa kanyang katawan. Kasunod nito, itinulak niya si Bongsun pababa. Sa pagkakatulak kay Bongsun, tumitig ito sa kanya na puno ng pagtataka. Biglang natauhan si Son A at nagtanong sa sarili kung ano nga ba ang kanyang nagawa. Pagkaraan ng kaunti, pumunta si Son A sa silid ni Bongsun. Nang makita niyang mahimbing na natutulog si Bongsun, naalala ni Son A ang sinabi ng babaeng witch, na kapag ang isang multo ay nagkaroon ng damdamin para sa tao, unti-unti itong nagkakaroon ng makasariling pagnanasa at kasakiman. Sa oras na yon, magiging masama na ito. Ang hindi sinasadyang inasal ni Son A ngayong araw ay palatandaan na siya ay nagiging masama. Muli niyang sinapian si Bongsun at nagsulat ng liham ng pamamaalam habang lumuluha. Pagkatapos, pumunta si Son A sa silid ni Son Woo at tahimik na tinitigan ang lalaking kanyang minahal. Nagising si Bongsun at nakita ang liham sa unan. Binasa niya ito at nalaman ang dahilan kung bakit umalis si Son A. Pareho lang silang hangal. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Bongsun na gamitin ang kanyang mahina at sariling lakas upang hanapin si Son Woo. Samantala, pumunta si Son A sa babaeng witch. Hiningi ni Son A na gamitin ng witch ang espesyal na ritual upang tulungan siyang muling isilang. Ngunit ang ritual na ito ay magdudulot ng matinding sakit sa kanya. Bago gawin yon, bumisita muna si Son A sa maliit na kainan ng kanyang ama. Plano niyang makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Bagamat ayaw niyang gawin yon, isa na lamang siyang multo, kaya wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos niyang umalis sa kainan ng kanyang ama, dumaan siya sa isang mall. Doon, napanood niya si Son Woo sa TV. Nagpa siya si Son A na magpaalam kay Son Woo sa huling pagkakataon. Ngunit nang malapit na siya sa restaurant, nakita niya si Bongsun na naglalakad malapit doon. Isang segundo lang ang lumipas, biglang may kotseng dumating. Mabilis na sumunod si Son A. Ang hindi niya inaasahan ay ang lalaking nagmamaneho at muntik nang makabangga kay Bongsun ay si Sung Jae, ang lalaking palihim niyang minahal bago siya namatay. Muli siyang pumunta sa babaeng witch at isinalaysay ang nakita niya. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gustong patayin ni Sung Jae si Bongsun. Pakiramdam niya, ibang-iba na si Sung Jae. Tinanong siya ng witch kung may nangyari ba sa pagitan nila ni Sung Jae noong sumanib siya kay Bongsun. Biglang naalala ni Son A na noong sinapian niya si Bongsun, hinanap niya si Sung Jae upang kausapin dahil pinaghihinalaan niyang may kinalaman ito sa kanyang kamatayan. Hiningi niya kay Sung Jae na imbestigahan ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngayon, gusto nang patayin ni Sung Jae si Bongsun upang maitago ang katotohanan. Ibig sabihin, may kinalaman siya sa pagkamatay ni Son A. Naalala ng witch na minsan na niyang nakita ang litrato ni Sung Jae. Ang kasalukuyang Sung Jae ay ibang-iba na sa Sung Jae na kanyang nakilala. Ngayon, naglalabas ito ng napakalakas na aura. Sa sitwasyon ngayon, tiyak na sinasapian si Sung Jae ng isang malupit na espiritu. Binalaan siya ng witch na kung totoo ngang sinapian si Sung Jae, tiyak na makikita rin nito ang kaluluwa ni Son A. Samantala, iniisip ni Sung Jae ang nangyari kagabi. Nang muntik na niyang mabangga si Bongsun, iniligtas ito ng isang babaeng multo. Alam niyang si Son A iyon, ang babaeng patay na halos 3 taon na. Naalala rin niya ang pabago-bagong ugali ni Bongsun nitong mga nakaraang araw. Gayon din, napansin niya ang sapatos ng ama ni Son A na nakatali sa kakaibang paraan. Noong nasa banyo siya ng restaurant ni Son Woo, aksidente niyang narinig si Bongsun na kumakanta ng kantang paborito ni Son A. Sa huli, nakumpirma ni Sung Jae na si Son A ay sumasanib kay Bongsun. Samantala, dinala ni Son Woo si Bongsun sa Namsan dahil sinabi nitong hindi pa siya nakakapunta doon at hindi pa rin siya nakakasakay sa tren. Plano ni Son Woo na dalhin siya kinabukasan. Alam ni Bongsun na mga hiling iyon ni Son A. Ngunit hindi niya alam kung si Son Woo ba ay nagmamahal sa kanya o kay Son A. Kaya nagpa siya si Bongsun na magtapat. Sinabi niya kay Son Woo ang totoo na nakakakita siya ng mga multo at si Son A ay sumasanib sa kanya. Ngunit hindi naniwala si Son Woo. Dinala pa siya nito sa ospital upang magpatingin.
Paliwanag ni Bongsun na hindi siya may sakit at totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Ngunit hindi pa rin naniwala si Son Woo. Kung hindi niya mismo makikita, hindi siya maniniwala. Kaya sinabi ni Bongsun kay Son na ibinunyag na niya ang lahat kay Son Woo. Nakita ni Son Woo na kinakausap ni Bongsun ang hangin, kaya agad itong nataranta at tumayo. Inisip pa rin ni Son Woo na nagsisinungaling si Bongsun. Ngunit isang saglit lang, biglang gumalaw ang upuan sa tabi niya. Kasunod noon, nakaramdam siya ng malamig na kamay na humaplos sa kanyang pisngi. Banayad na hinaplos ng multo ni Son ang kanyang pisngi. Hindi man ito makita ni Son Woo, ramdam niya ang presensya ng isang tao. Doon lang niya napagtanto na karamihan ng oras na kasama niya si Bongsun, si Son pala ang sumasanib dito. Nalito si Son Woo at hindi alam kung sino ang kanyang minahal. Si Bongsun ba na sinasapian ng multo? O ang dalaga na mahiyain at inosente? Labis na naguluhan si Son Woo kaya't sinabi niya kay Bongsun na kailangan niya ng oras upang pag-isipan ang lahat. Inakala naman ni Bongsun na tinatanggihan siya ni Son Woo kaya't nag-empake siya ng gamit at tahimik na umalis. Nang magising si Bongsun, natagpuan niyang nasa bahay siya ng ama ni Son Nalaman niyang habang nag-ehersisyo sa umaga, nakita ng ama ni Son na nakahandusay siya sa parke. Muling natagpuan siya ni Son Isinalaysay nito kay Bongsun ang tungkol sa aksidenteng halos ikapahamak niya noong gabing iyon at pinakiusapan siyang manatili sa bahay upang hindi matuklasan ni Sungjae. Pagkatapos, nagtungo si Son sa istasyon ng pulis at palihim na sinapian ang isang mahina at babaeng pulis. Buong-buo ang desisyon ni Son na mabawi ang kanyang kwaderno. Kaya habang kumakain sa labas ang ibang mga pulis, kinuha niya ang isang distornilyador upang buksan ang ligtas na kinalalagyan ng kwaderno na itinago ni Sungjae. Ngunit hindi inaasahan na huli siya nito. Sa katunayan, matagal nang naghihinala si Jin-Woo kay Sungjae. Palihim din siyang nagsisiyasat dito. Nakahanap na siya ngayon ng ebidensya na sangkot si Sungjae sa aksidente. Kapag lumabas ang resulta ng pagsusuri, lalabas na ang buong katotohanan. Samantala, nakita ni Son Woo ang bakanteng silid ni Bongsun at tuluyang naunawaan ang kanyang sariling damdamin. Kung si Bongsun man na matapang at makulit habang inaalihan ni Son o ang mahiyain at banayad na Bongsun, ang isang taong minahal niya ay si Bongsun pa rin. Napagtanto ni Son Woo na sobra siyang nag-isip at pinahirap lamang ang sarili. Sa oras na yon, nadiskubre ni Sungjae na may bakas ng pamimilit na buksan ang kabinet. Kaya nalaman niyang may naghihinala na sa kanya. Muli namang pumasok si Son sa katawan ng babaeng pulis. Habang naghahanungkat siya sa kabinet ni Sungjae, nahuli siya nito. Nagdahilan siyang pupunta sa banyo at dali-daling tumakas. Tumawag si Jin-Woo sa institusyon ng investigasyon. Nang tanungin niya ang resulta ng pagsusuri, narinig ito ni Sungjae. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sungjae. Pagkaraan ay unti-unti itong nagdilim. Biglang nakatanggap ng tawag si Son Woo mula kay Jin-Woo. Gusto siyang makipagkita upang mag-usap. May nahanap daw si Jin-Woo na bakas tungkol sa taong nanakit sa kapatid ni Son Woo. Binalaan din niya si Son Woo na huwag ipaalam kay Sungjae ang kanilang pagkikita. Noong oras na yon, hawak ni Jin-Woo ang isang dokumento mula sa institusyon ng investigasyon. Hindi niya inakalang ang taong nakasagasa at nagpabaldado kay Ji-hee ay si Sungjae mismo na bayaw ni Son Woo. Desidido si Jin-Woo na ipaalam kay Son Woo ang katotohanan. Ngunit habang naghihintay siya sa pulang ilaw, biglang binuksan ni Sungjae ang pinto at sumakay sa kanyang sasakyan. Matagal na naghintay si Son Woo sa lugar ng tagpuan, ngunit hindi dumating si Jin-Woo. Wala ring sumasagot sa kanyang telepono. Hindi alam ni Son Woo na sinadya ni Sungjae ang isang aksidente at ang namatay ay walang iba kundi si Jin-Woo. Sinuri ng pulisya ang biglaang pagkamatay ni Jin-Woo at napagpasyahang sanhi ito ng pagkasira ng preno. Ngunit hinala ni Son na may mas malalim na dahilan kaya sinabi niya kay Bongsun ang kanyang kutob. Nagpasya ang dalawa na sabihin kay Son Woo ang buong katotohanan tungkol sa krimen ni Sungjae. Hindi lamang siya sangkot sa aksidente na nagpabaldado kay Ji-hee, maaari rin siyang pumatay kay Jin-Woo. Naalala bigla ni Son Woo ang sinabi ni Jin-Woo sa telepono na may hawak itong ebidensya tungkol sa pagkakakilanlan ni Ji-hee. Binalaan pa nga siya ni Jin-Woo na huwag ipaalam kay Sungjae ang kanilang pagkikita. Kung ganoon nga, tiyak na may problema talaga si Sungjae. Dagdag pa ni Bongsun, malamang ay may kaugnayan din si Sungjae sa pagkamatay ni Son Nagtaka si Son Woo kung bakit gagawin ni Sungjae ang lahat ng iyon. Sinabi ni Son kay Bongsun na maaaring nasa kanyang kwaderno ang mga bakas, ngunit kinuha na yon ni Sungjae. Umaasa si Son na mababawi ni Son Woo ang kwaderno. Nalito ng husto si Son Woo. Naalala niya ang kapatid niyang si Ji-hee na naparalisa sa aksidente. Isa siyang mananayaw, kaya nang mawalan ng kakayahang gumalaw ay nawalan siya ng pag-asa. Dumating pa sa punto na nais niyang tumalon mula sa gusali. Ngunit dumating si Sungjae sa tamang oras at iniligtas siya. Dahil sa kabaitan at init ng kalooban ni Sungjae, nalampasan ni Ji-hee ang kanyang trauma. Samantala, ang number 2368 ay malamang iniwan ni Son bago siya mamatay. Muli siyang pumunta sa istasyon ng pulisya at pumasok sa katawan ng mahina at inosenteng babaeng pulis. Sa sistema ng pulisya, hinanap ni Son ang number 2368. At lumabas na yon pala ay plaka ng sasakyan ni Sungjae. Agad siyang lumabas, ngunit hindi pa man niya napapatay ang makina, lumitaw si Sungjae mula sa likuran. Nais tumakas ni Son ngunit hinawakan siya ni Sungjae sa leg. Diretso siyang tinitigan at tinanong kung siya nga ba yon. Dahil nawawalan ng hininga ang katawan ng babaeng pulis, mabilis na naitulak palabas ang kaluluwa ni Son Pagkaharap niya kay Sungjae, bigla niyang naalala ang sanhi ng kanyang kamatayan.
Isang gabi 2 taon na ang nakalipas, naghahanda si Son A ng hapunan upang dalhan ng pagkain si Sung Jae, ang lalaking kanyang lihim na minahal. Ngunit sa pagkakataon ding yon, nakasaksi siya ng isang aksidente sa kalsada. Mabilis niyang dinampot ang telepono at tumawag sa hotline ng pulisya. Pagkatapos ay isinulat niya ang plaka ng sasakyan ng nakabangga at agad na tumakbo palayo. Tinawagan din niya kaagad si Sung Jae. Pagdating ni Sung Jae, sinabi ni Son A ang numero ng plaka ng sasakyang nakabangga. Ngunit bigla niyang napansin ang isang bagay sa labas ng bintana, nakapark sa harap ang sasakyan ni Sung Jae, at iyon mismo ang nakabangga. Mabilis niyang naunawaan ang lahat. Sa takot, tinangka niyang tumakbo ngunit huli na. Upang maitago ang kanyang kasalanan, pinilit siyang tapusin ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ay itinapon niya ang bangkay ni Son A sa lawa upang magmukhang aksidente. Sa puntong ito, ganap nang naalala ni Son A ang lahat. Sinubukan siyang dakmain ni Sung Jae. Habang tumatakas, nakatalon si Son A sa isang bus kaya nakaligtas siya sa habol ni Sung Jae. Doon niya tuluyang naunawaan kung bakit hindi siya makapag-reinkarnasyon. Ngayon, dahil hindi na niya makita si Son A, si Sung Jae naman ang nagtangkang dukutin si Bong Son. Ang biglaang pagkawala ni Bong Son ay lubos na ikinabahala ni Son Woo. Agad siyang nagtungo sa babaeng manghuhula at sinabi rito na nawawala si Bong Son. Sa pamamagitan ng kanyang yin at yang na mga mata, nakita ng babaeng manghuhula si Bong Son sa isang lugar na maraming bata. Kaya't nagsimula silang mag-imbestiga. Pumunta si Son Woo sa himpilan ng pulisya at sinabi ang mga pahiwatig na alam niya. Sa mga sandaling yon, pumunta naman si Son A sa kanyang mga kaibigang multo. Muli niyang pinagsama-sama ang mga ito at nagtuon sa paghahanap ng ilang lokasyon. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng multo ang nagawi sa isang kakaibang lugar. Doon ay nakatagpo siya ng isang lalaking may napakalakas na yang energy. Ang kakaiba, ang malamig na aura na nagmumula sa lalaki ay agad na nagdulot ng matinding takot sa babaeng multo. Agad siyang nagtungo kay Son A at ikinuwento ang kanyang nakita. Hindi niya natagpuan ang dalagang si Bong Son, ngunit nakatagpo siya ng isang lalaking nakakakita sa kanya. Naalala agad ni Son A si Sung Jae. Matapos maibalita ito, nagtungo ang lahat sa address na binanggit ng babaeng multo. Napagtanto ni Sung Jae na nabunyag na ang kanyang pinagtataguan, kaya't mabilis niyang isinakay si Bong Son at umalis. Nakita ni Son Woo ang kotse ni Sung Jae, kaya't agad niya itong sinundan. Ang babaeng manghula at si Son A ay sumunod din sa kanila. Ang iniisip lamang ni Sung Jae ay kung paano siya makakatakas mula sa habol ni na Son Woo at ng iba pa. Ngunit hindi niya napansin na si Bong Son, na nakagapos, ay nagsimulang gumalaw. Palihim niyang kinuha ang tornilyo sa likod at buong lakas na sinaksak ito sa hita ng lalaki. Dahil sa sakit, napahinto si Sung Jae sa pagmamaneho. Sinamantala ni Bong Son ang pagkakataon, binuksan ang pinto ng kotse at tumakbo palabas. Hinabol siya ni Son Woo at nakita ang pangyayari. Agad siyang bumaba ng sasakyan at mahigpit na niyakap si Bong Son. Samantala, ipinagpatuloy ni na Son A at ng babaeng manghuhula ang paghabol kay Sung Jae. Ang kamangha-manghang galing ng babae sa pagmamaneho ay halos ikatakot ng kaluluwang multo ni Son A. Sa pinakataas na palapag ng isang abandonadong gusali, natagpuan nila si Sung Jae. Kumuha ng dakot na itim na bigas ang babaeng manghuhula at ibinato ito sa kanya. Ilang saglit lang, lumabas ang isang demonyo mula sa katawan ni Sung Jae. Agad namang inilabas ng babae ang kanyang pamalo at nakipaglaban sa masamang espiritu. Pagkaalis ng demonyo sa katawan ni Sung Jae, muling bumalik ang kanyang ulirat. Bumalik sa kanyang alaala ang mga masayang sandali kasama ang asawang si Ji Hee. Kasama rin ang alaala ni Son A na dinadalhan siya ng pagkain sa himpilan ng pulisya. Nakaluwag ang kanyang sintas at itinali ito ni Son A sa isang kakaibang paraan. Lahat ng magagandang alaala ay naglaho mula nang mapasok siya ng demonyo. Hindi nagtagal, muling pumasok ang demonyo sa katawan ni Sung Jae. Upang hindi na siya tuluyang makontrol, sinaksak ni Sung Jae ang sarili gamit ang tornilyo. Ang matinding sakit ang nagbigay sa kanya ng panandaliang kakayahan upang pigilan ang kaluluwa ng demonyo. Tinitigan niya si Son A na puno ng kahihiyan. Hindi na siya nagsalita pa, bagkus ay huminga ng malalim at tuluyang namaalam. Matapos umalis ng demonyo, nawala rin ang sama ng loob ni Son A. Pinuntahan niya si Bong Son at nagpaalam sa huling pagkakataon. Ngunit hinila siya pabalik ni Bong Son. Pinahintulutan niya si Son A na sakyan ang kanyang katawan upang makaharap si Son Woo at magpaalam ng huling beses. Ipinadala ni Son A ang kanyang pinakamainit na pagbati sa kanila at saka siya pumasok sa liwanag ng muling pagkabuhay. Nabuhay ng masaya at magkasama sina Bong Son at Son Woo. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Kati Alba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.